Ikaw ba ay isang pessimist kasambahay o yung klase ng tao na palaging nag-iisip kung ano ang worst case scenario? A healthy dose of pessimism is beneficial, pero kung sobra-sobra na at hindi maiwasang mag-isip ng puro negative, malaki ang epekto nito sa ating pag-iisip at sa ating overall health. Lalo na ngayong panahon kung saan hindi natin maiwasang magkaroon ng negatibong isipin at tila parang kabuti na lulutang sa iyong isip ang iba't ibang overthinking at negative thoughts na mas nahihirapan kang kontrolin tuwing susubukang alisin sa iyong isipan. Katunayan, ayon sa isang pag-aaral mula kay Sandy Lauder, halos 75% ng ating araw-araw na pag-iisip ay maaring mapuno ng mga alalahanin at negatibong emosyon. Idagdag pa na ang pag-iisip ng mga negatibong bagay sa mahabang panahon ay may kaugnayan sa pagkakaroon ng Alzheimer's disease ng isang tao at nakakaapekto rin ang mga negative thoughts sa ating kakayanang mag-isip, mag-reason at bumuo ng mga alaala. Ngunit hindi ito nangangahulugan na huli na ang lahat dahil maraming paraan upang malagpasan ng mga negative thought na humahadlang sa iyong productivity at nagke-create ng mga fake scenario na nagpapasakit ng ating mga damdamin kahit wala naman sa realidad. Kaya naman kasangbahay, narito ang ilang SB tips upang labanan ang mga negativity sa inyong isipan. Number 1. Maglaan ng oras para sa sarili. Sa dami ng ating mga gawain at responsibilidad, minsan ay nakakalimutan na natin ang mga bagay na nagpapalibang sa atin. Maglaan ng kahit 15 to 30 minutes araw-araw para sa mga bagay na nakapagpapasaya sa'yo, gaya ng pagbabasa, pakikinig ng musika, o paglalaro ng sports. Makakatulong ito para ma-relax ang isipan at maiwasan ang mga negatibong isipin. Number 2. Be grateful. Gumawa ng isang diary at isulat dito ang mga bagay na pinasasalamatan mo sa araw-araw. Maaaring maliit na bagay lang ito tulad ng masarap na kape sa umaga o malaking bagay gaya ng suporta ng pamilya at mga mahal sa buhay. Sa pamamagitan nito, mas maiintindihan mo na marami pa ring magagandang bagay sa paligid mo kahit pa may mga pagsubok na kinakaharap. Number 3. Umiwas sa mga negatibong tao at sitwasyon. Kung alam mo na ang isang tao o isang sitwasyon ang nagdudulot ng stress at negativity, iwasan ito hanggat maaari. Piliin ang mga tao at mga gawain na nagbibigay ng positibong pananaw at inspirasyon. Tandaan, ang good vibes ay nakakahawa din. Maaari ring pansamantala na mag-detach sa online world na karaniwang puno ng negativity at hateful things towards one another. Number 4. Mag-exercise. Ang exercise ay isang epektibong paraan upang mawala ang stress at ma-refresh ang ating isipan. Kahit sa simpleng paglalakad o ilang minutong meditation lamang ay makakatulong na ito upang maibsan ang stress o anxiety. Naglalabas din ito ng mga endorphins na tinatawag na happy hormones na nagdudulot ng positibong emosyon. Number 5. Seek help and support. Wala namang masama sa paghingi ng tulong. Kung pakiramdam mo ay hindi mo na kayang harapin mag-isang iyong negatibong iniisip, ay huwag mag-atubiling maghanap ng tao na makakausap o makakapagbigay ng suporta at payo sa iyo gaya ng pamilya, kaibigan o isang mental health professional. Number 6. Panalangin at pagtitiwala sa Diyos. At syempre, huwag kalimutan ang pagdadasal at pagtitiwala sa Diyos. Tulad ng sinasabi sa Biblia sa Filipos 4:6-7, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na di masayod ng pag-iisip, ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya ay nagbibigay ng lakas at kapanatagan sa puso sa bawat pagsubok. Tandaan na mayroong mas mataas na kapangyarihan na laging nagmamahal at nakagabay sa atin. Tandaan, ang pag-iwas sa negativity at pagpili ng positivity ay isang proseso.
Hindi ito mangyayari agad-agad. Pero sa pamamagitan ng patuloy na pagsisikap at pagtanggap sa sarili, unti-unti nating makakamit ang mas positibong pananaw sa ating buhay. Staying positive might not always seem easy, but it's better to try than cry. Always be grateful mga kasangbahay, because there's more to life than our emotions. Think and feel wisely.